Hello mga kariyan, kanina wala ko dito. May nag-iwan ng electric fan na sira. Wala akong alam sa history kung paano nasira ang electric fan na ito. Basta iniwan na lang. Kung ganito ang electric fan, wala kayong idea. Hindi nyo alam kung anong sira. Panoorin nyo po ang video na ito. Sundan nyo lang kung paano ako mag-troubleshoot sa ganitong klaseng electric fan. Ganito lang po ang ating gagawin. Obserbahan lamang natin po ito gamit ang iba't ibang technique. Unahin na po agad natin na checkin yung shafting bushing. Ihitin natin ito, ganito. Ayan, sobrang tigas. Hindi po siya mapihit ng kamay. Kung hindi mapihit ng kamay, ito ay gastado na. Ayan, ang tigas. Nakita na kaagad natin na may problema ang shafting at bushing. Mamaya na po natin yan titingnan. Isunod agad po natin yung resistance niya. Ilagay lamang po natin ang multimeter sa ohmmeter times 10. Ayan. I-calibrate ang tester. Pagbikitin ang dalawang test tube. Itapat sa 0, gamit ang 0 adjuster, nakatapat na sa 0, bitawan. Good na yung ating tester. Ulitin, yan, pwede nang gamitin. Ngayon, ikabit lamang po natin ang dalawang test probe sa dalawang terminal ng isip lang ng electric fan para malaman natin kung may resistance ang motor nito. Nakakabit na, pindutin ang number 1. Napansin niyo na nag-deflect yung meter pointer, may reading. Good po yan, normal. Patayin, lagay sa number 2. Meron pa rin, patayin, lagay sa number 3, may reading pa rin, patayin. Yan po ay nagresulta ng normal reading. Yan po ay buo ang motor. Buo ang thermal fuse nito dahil may nasukat na resistance sa AC plug. Kaya babaklasin po natin ito para matingnan ang bushing at shafting. Ganyan lang po ang prosesong ginagawa ko. Kaya sundan nyo lang para inyo itong may apply sa pagre-repair ng inyong mga electric fan. Ito po ay sa mga baguhan at walang idea sa ganitong gawain. Tanggalin lamang po yung cover. At habang binabaklas ko po ito, maraming salamat po muli sa aking mga subscribers dyan, sa mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Henner Marrero ng Antipolo City, CK Trading, Ali Saluan, Jamal Boy ng Malaysia, Annex Ong ng Davao City, Jose de la Cruz, Joey Epistola ng Pangasinan, Bobby Redobla Rehero ng San Ildefonso, Bulacan, Edgardo J. Gato ng Bataan, Mando Asnawe ng Malaysia, Enchong Lanto ng Tagkawayan, Quezon. Ganun din po sa lahat ng ating mga silent viewers dyan. Maraming salamat din po sa inyong panonood. Alam ko po na nandyan lang kayo. Kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ayan mga kariyan, kung makikita nyo, hindi nalilinis ang electric fan na ito. Sobrang dumi. Ito, ayan. Posible po yan na mag-overheat pagka ganyan ang dumi ng electric fan. Linisin lang po natin ito gamit ang paintbrush. Tanggalin lang natin yung swing arm. Tapos ibalik para hindi mawala ang screw. Kung pwedeng tanggalin ang tornilyo dito sa neck, tanggalin na lang natin para mas madaling baklasin. Tanggalin ang sikip. Dito. Tanggalin ang 4 na tornilyo para mabuksan natin ito nang makita yung shafting bushing. Sumpitin lang dito sa gilid ng pati screwdriver. Yan. Kung mapapansin niyo mga kariyan, sa bandang huli ay makinis pa ang shafting. Pero dito sa bandang unahan, ayan, makikita nyo dito na kalawangin. Hindi ko mabunot. At saka kung mapapansin niyo yung lower spacer, basang na. Yun o. Durog, halutong. Ito, papalitan na rin natin yan. Tatanggalin ko lang po ito dahil yung makalawang, hindi na mabunot. Ayan, tanggal na. Ito. Sobrang lalim na. Gasgas na gasgas. So magpapalit po tayo dito ng shafting at bushing. Ito mga kariyan, hindi ko na po pinakita yung pagkabit ng bushing sa housing at yung pagkabit ng shafting sa rotor. Dahil meron na po akong mga video niyan, magiging paulit-ulit na lang.
Iba't ibang technique po ang ginagamit natin sa pagpalit ng shafting at bushing. Click nyo lang po yung pamagat ng video na ito sa baba. At nilagay ko po doon yung link ng mga video kung paano magpalit ng shafting at bushing. Nandun lang po sa description box. Okay? Ibalik lang po natin yung blower spacer. Dahil meron na po siyang isang blower dito. Huwag na huwag po kayong maglalagay ng spacer lang walang blower. Kailangan may blower kahit isa lang. Dahil yan po ay ginagamit para ibuga yung hangin palabas ng motor. Kaya hindi dapat mawala ng blower. Ibalik lang po natin ito dito. Itong groove linya ng kanto ng rotor dapat ay nakatapat dito. Sa ilalim. Dito. Ito po ay tapat na. Ayan. Pwede na yan. Tapos ito. Hilahin natin. May clearance. Good yan. Alugin natin taas baba. Kaliwat kanan. Walang alog. Good po kung ganyan ang kondisyon. Ang gagawin po natin dyan ay lalangisan na po natin ito bago lagyan ng 4 na tornilyo. Huwag kalilimutan na lagyan ng langis para po laging madulas ang bushing at hindi mag-init ang shafting dahilan para magasgas. Ganon din sa kabila. Papasukin lang yung langis sa loob para ma-maintain yung pang-lubricate ng shafting at bushing. Yan, okay na yan. Ibalik sa natin pwesto. At lagyan na ng tornilyo. Sa pagbaklas, kung kayo'y baguhan, tandaan nyo lang yung pwesto ng mga tinanggal nyo para pagka binalik ay hindi kayong maliligaw. Higpitan lang lahat. Okay. Pupukin lang po ng martilyo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahilan yun para ma-reset. Yan po. Sobrang lambot na lalo. Okay? At ibalik na lang po natin ito dito. Ibalik din yung swing arm. Okay. Tapos wala itong ilisi. Iniwan lang itong basta dito. At hindi ako ang tao dito nang iniwan ito. I-check na rin natin yung capacitor para siguradong lahat ay maging maayos. Putulin lang yan. Tapos checkin natin kung good pa ang kanyang capacitance. Gamit ang digital tester, lagay sa 20 microfarad. Ito naka-select na sa 20 microfarad yung ating digital multimeter. Kung gusto nyo ng mga ganyang tester, i-click nyo lang sa bandang gilid sa baba. Meron po kayong pagpipilian dyan. Ikabit ang dalawang terminal ng capacitor. 1.27, 1.2. Samantalang dapat ito ay 1.5. So medyo mababa na po yan. Papalitan na po natin para maging normal yung operation ng electric fan. Kung mababa na po yan, palitan na natin ang bago. Ito po yung luma na mababa na ang value. At ito naman po yung bagong ipapalit natin. 1.5 ang value niya. I-confirm natin kung talagang 1.5 siya. Ito. Ayan, medyo mataas pa. 1.7. Okay po yan. Dahil may tolerance po ito na 5%. Ayan o, positive, negative 5%. Yan po ay tolerance. Posibleng tumaas ng 5% ang value at posible rin bumaba ng 5%. Ibig sabihin, good po kung ganun. Pero kung sobrang mababa na o sobrang mataas na, may problema na ang kapasitor. Dahil ito ay good, yan po ang ipapalit natin. Okay, ayan po. At naikabit na natin lahat ng maayos. Pwede na po natin isaksak yan sa outlet. Pindutin na po natin yung switch number 1 dito. Ayan. Gumana na mga kariyan. Switch number 2. Ayan, diretso siya gumagana. Ayan. Switch number 3. Good na po ang operation ng electric fan yan. Pwede nang ibalik ito sa may-ari. Okay, ganun lang po ang solusyon sa mga sirang electric fan. Kung sakaling wala po kayong idea sa problema nito, sundan nyo lang po yung proseso kong ginagawa. Like and share naman po ng video na ito. At subscribe lang kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. Real life, big S, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and
the barber.